Paano nga ba tayo makakaiwas sa mga kapwa nating driver na mainitin ng ulo? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng away trapiko o hindi pagkakaintindihan sa daan? Meron akong ilang tips sa inyo para makaiwas tayo sa mga ganitong sitwasyon at kung paano natin maiwasan ang away trapiko. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng away o hindi pagkakaintindihan sa daan? At paano nga ba natin ito maiiwasan? At paano natin hahandlein ang mga ganitong sitwasyon? Bibigyan ko kayo ng ilang tip para makatulong sa mga ganitong sitwasyon. Bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Adonis, isang OFW dito sa Kuwait. Ang trabaho ko nga pala dito ay isang driver sa isang military base. Gusto ko rin palang ipakita sa inyo ang isa sa mga sasakyan na ginagamit ko dito. Tara, samahan niyo akong makita at kung paano imaneho ito. Bago nga pala tayo pumunta sa main topic, gusto ko munang ipakita sa inyo itong sasakyan na ginagamit ko. Ito nga pala yung dinadrive ko dito na isang Mercedes-Benz. Ayan, makikita nyo yung logo. Kagandahan nga pala sa truck na to, kapag na-set mo na ng automatic, ayan, nakaset yan ng automatic. Kahit hindi masyado tumingin sa daan, okay lang. Kaya tinan nyo, nakakapag-video ako kahit lumagpas to sa guhit. Ayan, di ba, makikita nyo yung guhit. Tutunog siya. Halimbawa kanan, makikita nyo. Ayan, di ba, tumunog siya. Tumunog sa guhit. Tumunog siya sa kanan. Ngayon, susubukan ko naman sa kaliwa para makita nyo rin. O, di ba? Narinig nyo tumunog sa kaliwa. Pag lumagpas ka sa guhit. Tapos, pagka naman mayroon siyang sinusundan na bumagal o huminto, kusa din siyang hihinto. Hindi ako mapapansin nyo. Hindi na ako nakatapak sa pedal. Tingnan nyo yung paa ko. Kahit pakuya-kuya-kuya lang. Relax na relax. Kahit itaas ko yung paa ko, walang problema. Ayan, manubela na lang halos yung pagaganahin mo kapag ang control mo. Kapag na ay automatic mo na siya. Wala tong water tanker na ginagamit namin pang supply ng tubig sa mga kampo na nasa disyerto. Sa mga kampo ng sundalo na nasa disyerto. Yung mga walang supply ng tubig. Tignan nyo, halos nakakapag-video ko habang nagdadrive, walang problema. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano pagka yung meron siyang makitang mababangga eh. Yung sa unahan eh biglang huminto. Gusto ko mapakita sa inyo para mapatunayan ko sa inyo kung gaano kaganda tong truck na to. Ayan o. Mapansin nyo nag-minor kasi ayan, mauunahan niya na yung, kasi maano niya yung van. Saglit lang ah. Ayan o. Kusa siyang nag-minor, di ba? Maganda yung talagang sinusundan niya para marinig niyo kung paano siya mag-ano ng gear. Ang ganda nitong truck na to. Para sa akin, the best tong ganitong sasakyan. Kaya lang pala siya natunog ng ganyan kapag sumobra sa kanan o sa kaliwa kapag hindi ka nakapag-signal. Pero kapag nakapag-signal ka naman, na ikaw ay lilok ng flasher mo, nakapag-flasher ka naman pakaliwa o pakanan, hindi naman siya tutunog. Yan ay kung halimbawa lang na ikaw ay nagdadrive at ikaw ay nakakatulog o inaantok, saka lang siya tutunog kapag ikaw ay lumagpas sa daan. Yan, diba? Hindi kasi ako nagsisignal eh, kaya tumutunog siya. Pakaliwa. Ito, makita natin itong tanker. Maaabutan ko to eh. Makikita nyo kung paano siya kusang magmi-minor, wala akong gagalawin dyan. Siya, diba? Kaya ano, makita mo, kusa siyang nagre-release ng gear. Narinig nyo yung gear? Kusa siyang nag-release. Bumagal mismo yung sasakyan. Wala akong ginagawa dyan. Kusang bumagal yung truck. Kasi maaabutan niya yung sasakyan na ano eh. Kumbaga wala kang kaproblema kahit nakakatulog ka o ano, kahit palingon-lingon ka at biglang nagpreno yung sinusundan mo. Mismong sasakyan na mismo yung magpipreno para sa'yo, wala ka nang iisipin na baka na mababangga ka. Tingnan mo, pag naman iniwas ko to dito, kusa naman siyang bibilis. Kusa siyang mag-accelerate para bumalik siya sa dati niyang speed. Original speed niya na 85. Diba? Wala akong ginagawa dyan, no?
Hawak lang ako sa manubela. Kusa siyang pumilis. Inunahan niya kusa. Kaya hanggang dito na lang. Balik tayo sa ating topic kanina. Balik nga pala tayo paano makaiwas sa mga kapwa nating driver na mainitin ang ulo. Alam nyo, madaling maging driver. Pero kailangan din nating matutunan kung paano maging isang responsableng driver. Lalo-lalo na ang disiplina sa kalsada. Hindi porkit may lisensya tayo o natuto na tayong mag-drive, ay magiging siga na tayo sa daan. Kailangan nating matuto kung paano maging responsableng driver. Unang-una, kailangan maging mapagbigay tayo. Hindi dapat unang init ng ulo. Kung mayroon man tayong makasabay na nagkamali sa daan o hindi tayo pinagbibigyan. Minsan, kailangan natin intindihin yung ibang kasama natin sa daan. Dahil hindi lang naman tayo ang gumagamit ng karsada. Pangalawa, maging mapagbigay. Hindi lahat ng oras kailangan tayo ang nauuna. Minsan may mga kasabay tayo na nagmamadali. Pangalawa, maging mapagbigay sa daan. Hindi dapat tayo laging nauuna. Hayaan natin minsan yung mga sasakyan na minsan hindi natin alam na unawaan, meron palang importante kailangan puntahan o kaya ay may emergency pala na kailangan puntahan. Kailangan nating bigyang daan. Hindi natin kailangan isipin yung sarili muna natin na tayo may maabala. Hindi masamang maging mapagbigay sa daan. Pangatlo, lagi tayong maging kalmado. Kung sakali mang merong mga tao na mainit ang ulo, huwag natin silang sabayan sa init ng ulo nila. Kung mali man tayo o tama, magpakumbaba tayo, humingi tayo ng pasensya kung tayo man yung unang nagkamali sa daan. Huwag natin silang sasabayan. Kasi diyan nag-uumpisa yung salitaan ng masasama. Kaya nagkakaroon minsan ng away. Kung pareho kayong mainit. Pero kung isa ka sa taong kalmado, hindi kayo aabot sa mga ganong sitwasyon na nagkakaroon pa. Katulad sa atin sa Pilipinas na meron pa talagang nagkakabarila, nagsusuntukan. Ako sa tagal-tagal ko nung nagdadrive sa Pilipinas o dito man sa abroad, never akong nagkaroon ng experience na ganyan. Minsan nagkakaroon ng konting hindi pagkakaunawaan pero madali kaming matapos kasi hihingi agad ako ng pasensya eh. Hindi ko napapahabain kahit tama man siya o tama man ako o mali. Uunahan ko na magmababang loob agad ako. Hindi ko sila papatulan kung mainit ng ulo. Hindi ka na makakarinig ng masakit na salita kapag ganun agad yung ginawa mo. Kasi kung nakita ka nilang kalmado, isipin nila, o hayaan mo lang nga lang. Kumbaga, pati sila mismo mahihiyang magalit pagka ganun yung papakita mo. Lalo-lalo na dito sa abroad. Madalas marami dito yung mga Arabo, parang sarili nila yung daan. Pero ang dali nilang pakisamahan sa daan. Minsan, madalas, parumbado talaga din ako sa daan. Aaminin ko sa inyo, pero hindi ako nahihirapan pagdating sa mga kapwa ko driver kung paano ko i-manage yung ganung sitwasyon. Kasi alam ko na agad ang gagawin ko. Kasi ibababa ko na agad yung ego ko, hindi ako makikipagtalo. Hihingi agad ako ng pasensya. Tsaka dito sa abroad, ang ganda ng sistema nila, lalo na sa mga aksidente. Hindi katulad din sa atin sa Pilipinas na magasgasan mo lang ng konti yung sasakyan mo. Ang daming mura agad yung maririnig mo. Kung ano-ano agad masasakit yung salitang maririnig mo. Nakala mo binili na yung buhay mo. Hindi magandang kaugalian yan porque nakita mong yung taong naka-aksidentihan mo kayang-kaya mo. Hindi magandang kaugalian yung ganun. Magsasalita ka ng mga masasakit na bagay sa kanila. Kung sa kayo kaya gawin yung ganung mga salita, tapos wala kang magawa, ano kaya mararamdaman mo, di ba? Hindi katulad dito sa abroad, kapag may mga ganyang aksidente,
bago kayo hindi kayo magtatalo. Kumbaga kung sino yung bumangga, siya agad yung mali, wala ka nang sasabihin. Maghihintay lang kayo ng pulis, magkakamayan pa kayo. Tapos pupunta kayo sa presinto, dun mag-uusap kayo doon ng maayos. Susulat nyo lang kung ano yung nangyari, bawat isa't isa sa inyo, tapos kung sino yung bumangga, tapos agad. Wala nang marami pang usapan. Ang pinakamagandang bagay kasi doon, lahat ng sasakyan dito ay may insurance. Kaya hindi mo isipin yung pagpapagawa. Yan yung isang problema sa atin sa Pilipinas, yung insurance eh. Kasi iniisip nila mahal yung magagastos nila sa pagpapagawa. Hindi katulad dito. Hindi nila iniisip kahit gaano kalaki yung sira kasi babayaran ng agad ng insurance. Walang problema. Madali yung proseso, hindi katulad sa Pilipinas. Marami pang dinadaanan. At hanggang dito na lang muna sa inyo mga kabiyahero. At kung umabot sa video na to, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like. Hanggang doon lang. Salamat. Bye-bye. Stay safe. Drive safe.